Kapag ibinigay mo ang iyong buhay kay Jesus at siya ay naging iyong Panginoon at tagapagligtas, agad sa sandaling gawin mo ang desisyong iyon, gamit ang iyong bibig, ang banal na espiritu ay papasok sa iyong buhay. Ngunit may ikalawang paninirahan ng banal na espiritu kapag ang espiritu ay dumating na may apoy at ang tulong ng apoy ay isang bagay na naiiba. Ang pagsasalita sa ibang wika ay nagmumula sa bautismo ng banal na espiritu, ang ikalawang paninirahan ng Espiritu Santo. Ito ay isang kaloob at kasangkapan na ibinigay ng Diyos upang ipag-alab ang iyong espiritual na pagkatao, upang matulungan kang maging higit na espiritual at hindi makamundo. Ito ay para sa iyong pansariling espiritual na buhay. Ngunit may ikatlong paninirahan ng banal na espiritu na nais ibigay ng Diyos sa bawat mananampalataya, ang kapangyarihan ng Diyos o anointing. Subalit ang anointing ay hindi para sa iyong sarili. Ito ay para sa iba, para sa gawain ng ministeryo. Kapag sinabi nating ang anointing, tinutukoy natin ang banal na espiritu, pagkilos ng banal na espiritu sa kapangyarihan upang magpagaling, magpalaya, gumawa ng mga himala. Ang pagkilos ng banal na espiritu sa kapangyarihan sa isang sisidlan na kanyang pinahiran, na kanyang pinagkatiwalaan, habang ang sisidlan ay lumalakad sa kanyang otoridad. Doon si Kristo ang naglalagay ng kamay sa may sakit, nagpapalayas ng mga demonyo at nagsasalita ng propetikong salita. Ang sukat na iyon ng banal na espiritu, ang anointing, ay kumikilos sa sisidlan at humihipo sa mga tao. Maraming tao ang nagsasabi, lahat ay may anointing, ngunit ang totoo, hindi nila lubos na nauunawaan ng banal na espiritu, ang mga sukat ng banal na espiritu na may higit pa. Hindi lahat ay meron nitong tatlong paninirahan ng banal na espiritu, sapagkat upang matagpuan ng Diyos sa kanyang kapuspusan, kailangang hanapin siya ng buong puso. Nakikita niya ang iyong puso, nakikita niya kung tunay mong hinahanap siya, at dahil dito, ipapakita niya ang higit pa ng kanyang sarili at pupunuin ka ng mas higit pa.